Morning mga kosa. So, today is Monday, April 18, 2022. Nakwatsa ulit tayo. Isang araw lang ang pagitan simula ng Batangas upload ko. So ngayon pupunta ulit tayo sa isang river dito sa Norsagaray, Bulacan. Ay, daily
Yan mga kosa. So itutour ko ulit kayo dito sa another vlog venture natin na pinuntahan ngayon, Monday. Ang pangalan ng resort na to is Triple P. Triple P's Resort. Yan. So Triple P, hindi ko alam ang ibig sabihin ng Triple P pero malaki to. Yun nga, pag pupunta ka dito, kailangan magbaong ka ng konting pasensya sa daanan. Magsimula doon sa main road nila sa Matiktik papunta dito sa Sitio Banahaw, San Mateo, Norsagaray, Bulacan. Yan. So, tour ko kayo. Basic lang. Ito ang kanilang entrance. Pero bago ka makarating dyan sa holy entrance na yan, dadaan ka ng at least 3 to 4 kilometers na rough road. Okay? So, 75 kilometers na rough road talaga. Pero huwag kayo magpapalin lang sa rough road. Kasi may nakakapasok na Wigo, maliit na sasakyan. May scooter na nakakapasok, may NMAX na nakakapasok. So, yung rough road na yan parang challenge lang din sa mga turista na at least konti enjoy ng konti yung kanilang adventure, di ba? So, may 4 kilometers na rough road and then after that, basta dahan-dahan ka lang, makakapunta ka dito. After that, bubungad na sa'yo yung entrance ng Triple P. Yan. So, sa bawat lilikuan mo, may mga sign naman kung saan yung Triple P, kaya imposibleng maligaw ka. Okay? So, i-type mo lang sa Google Maps is Triple P Scam Site. Lalabas na siya. Diba? Ilagay ko na rin yung link ng Facebook nila sa baba para mas maganda. Pati yung maps and location. Okay? So, tara. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, rough road ang entrance nila. Papunta. Meron silang cabin, guys. Nakikita nyo sa likod ko. Oh. Yan. 7 na to. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cabins na perfect for overnight. So, camping, di ba? Kung gusto mong mag-overnight, pwede ka dyan. Magkano yung rates? 700 lang. Di ba? 700 pesos, good for 3 to 4 person na ata kasi dyan or 2. Di ba? Tapos, 200 ang per head. Sa overnight yun. And then, kung magde-day tour ka naman, na tulad ng ginagawa namin ngayon, napakamura. 70 pesos lang per head. Tapos, cottage mo, 200 pesos lang. Yan yung cottage nila. So, yan. 27 to 30, mga 40 siguro yung cottage dito. Kasi dito sa ibabaw, 27 na yung nabilang ko. May dalawang part itong sa ibabaw, tsaka dito sa pababa. Yan. May ibang cottage din na may room. So, I think iba yung rate nun. Diba? Pero murang-mura. Diba? If you want to explore beautiful places in Bulacan, specifically in part of Norsagaray, isama mo to sa list of adventure mo to. So, dito sa Triple P's, meron din silang ibang mga resort na katabi na same owner din naman. Like yung Sayong Campsite. Maganda rin dyan. Same din. 70 pesos ang day tour. Overnight is 200 pesos. Hanapin lang natin yung registration area nila para makapagbayad tayo ng entrance at saka sa cottage. Ganda rito. Oh, may ATV din. Interview natin isa. Sir, taga-saan po kayo, sir? San Fernando po. Pampanga? Nakapunta po kayo dito? Ilang oras pa biyahe nyo? Ilang oras lang natin? 3? Overnight po kayo? Nakadating lang namin kanina ng 11 PM. Day-tour din po. Oh, layo po. Ingat po kayo. Vlog ni Kausa po sa YouTube. Ayan. Galing pa sila bossing ng San Fernando, Pampanga. 3 hours. Sulit naman. Tignan nyo naman. Sulit. Saan po yung pagbabayad ng entrance? Apo. Apat lang po. Tumayo ka, Jab! Jab, may mag-iing! Daytour o... Day-tour lang po. Daytour lang. Dapat na sa yung ating... Salamat po. Sige po. Yung buka. Kain daw mga kosa. Bali kayo po yung nagmamanage ng Triple P. Ha? Ito po, kayo po yung nagmamanage ng buong Triple P. Wala pa si Manny Mel. Assistant lang pang. Doon po talaga ang registration sa labas. Doon po yung ano, Okay po. Yung overnight po, magkano po? 200 per head. Okay. Yun po yun, yung doon.
Meron din mga kagayang temple na malaki. Meron. Yung pag, yung may Cabin. kubo. Yung cabin. Yung cabin po. Bali, 200 per head po. Tapos, may babayaran po sa cabin. 700 yun. 700 po. Ilan po sila? Ang Apat. overnight, hanggang ano po, Kuya, kunwari naging kayo ng 12. 12 din kayo bukas. Ay, okay po. 22 hours. Parang Ano 24. betyan tayo ngayon? 18. 80 na ngayon. Ay, kuya. Sige po, salamat po. Day tour po Kung ano? magpapaluto po kayo ng kanin. San Jose del Monte, Bulacan po. Saan sila? Apo. Day tour? Kung sa garay lang kami kasi. Sa Garay lang po. Apo, dito Ilan lang. na sila? 4 po. 2 senior. Kuya, Tsaka, hindi lang. 70 lang per head pag day tour. okay po. May kasama na yung life Cottage vest. kayo. Ay, apo. Kasi hindi pwede po Cottage, mag-swimming kuya. din ng walang life vest. Ano po, cottage? Cottage po. Apo. Isa lang. Apo. Oo, 4 lang pala sila. Doon na lang sa katabi mismo ng ano, ng Wala pong tao pag Monday. Pinili po talaga namin weekdays. maganda. para yung walang Maganda Kasi po, yung punta niyo. Ito si Kura-Kura. Tayo punta. Wala na magagaya sa kanya, natao eh. Hindi pa tapos. Nakita niyo, kuya? Ha? Pera mo ko isang. Sige po. Zipline kayo ha. Kay Ano baba. tawag noon? Zipline. Zipline. Hindi aayusin pa nga, tataas pa. Pero nag-enjoy doon yung mga bata nung dinala ko. Ang bata lang. Kumain kayo kuya? Ito po. Sige po. Salamat. Ay yung iiwan po. Eh, na lang po. Lisensya na lang po. Hindi. Ano po yung rate sa ATV niyo po? 530 minutes. Okay po. 15 minutes, 300. 300. Pares. Pwede mong itawi doon, mabilis ka lang doon. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you. Hindi ka kumain eh. Sige po. Kuya, pili na kayo ng cottage na ano. Okay po. Sige po. So right now mga kosa, kukuha tayo ng life vest natin. Kasi dito sa Triple Peace Campsite, hindi ka pwedeng mag-swimming sa river kung hindi ka naka-life vest. It's a non-negotiable rules nila dito. Kumbaga, kailangan naka-life vest ka pag bababa ka ng ilog. Why? Parang yung sinabi ko sa vlog ko sa Maramo na tumataas po ang tubig dito. Dahil the water was came from Angat Dam. So, may time na biglang tataas yan at bababa. Kaya laging dapat naka-life vest para safe. Ito nga pala ang kanilang changing CR, changing room. Kanilang comfort room, andyan. Maganda. Madami. At feeling ko malinis yan. Stainless ang mga pinto. Ito pa yung ibang part ng cottage, guys. Kaya lang sa taas yan eh. So, pwede ka mag-pitch din ng tent dito. Sa baba at saka sa taas. Ang ganda naman dito. Excuse me po. Naisan po pwedeng humingi life vest po? Apo. Sige po. Kasi naglaba kami ng net. Okay lang po. Opo, okay lang po. So, ayan. May mga tubig din dyan. Pwede ka bumili sa kanila. Pwede din po magpaluto ng pagkain sa inyo, no? Ayan. Pwede rin kayo magpaluto ng food sa kanila. Magkano po ang isang tubig na ganito? 50 pesos po. Okay, so isang ganito, 50 pesos. Perfect na sa trabaho. Apo, 4. Yung mga baboy malalaki. 50 pesos lang ang isang galon ng tubig. So dito, magkano yung isang Coke po? Magkano po isang Coke? 100 pesos. Po, good afternoon po. Pwede ko po bang tanungin yung pangalan niyo po? Popoy. Popoy. Si Sir Popoy po ang owner nitong Triple Peace. Tsaka po yung ano po ba yung ibang sayong po. Yan sa sayong. So, salamat po Sir Popoy. Siya po yung may-ari. Thank you po. Ayun, yung owner na sambahan pa natin. Nagde-deliver siya ng tubig. I mean, nagbabagsak siya ng water.
mga kosa. So, it's already, time check, it's already 1:49 p.m. 10 more minutes, pack up na ulit tayo. Dumating tayo dito mga around 7 a.m. Or 8 a.m. pala, sorry. So, pack up na tayo in a few minutes. Sabi ko kanina, di ba, pwedeng pumasok dito yung mga NMAX, PCX, maliliit na sasakyan. So, yung example, Vios, NMAX, PCX, tsaka yung ibang mga pumababang motor. So, kayang-kaya yan dito sa Triple P campsite. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa sa mga nakikita niyong vlog na rough road. Rough road naman talaga, pero kaya naman ng mga motor mo. Siguro dito ko na rin tapusin yung vlog natin. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa mga vlog. Don't turn yung vlog ni Kosa. Peace!